na nagmimisa alas 7 ng umaga nito lang Miyerkules ang nasa 400 mga parokyano ng St. Peter Apostle Parish sa San Jose del Monte, Bulacan nung ang tahimik nilang pagdarasal. Dapat nga lalo tayong mahiya kasi nagsimba ka, nagpaabo ka, tapos balik ka na naman sa kasalanan mo. Napalitan ng malalakas na sigawan. Sa mismong Ash Wednesday, ang bahagi ng ikalawang palapag ng simbahan, bumagsak! Por Diyos por Santo! Sa kasagsagan pa man din ng misa nitong Ash Wednesday, ang second floor ng St. Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte sa Bulacan, gumuho! Ang mga nahulog sa second floor at mga nabagsakan sa ibaba, nagpulasan. Agad namang rumesponde ang rescue team. 3 ambulance po, antimano ang pinadala natin, plus isang rescue truck. Ang mga biktima dinala sa ospital. Isa sa kanila ang 44 anyos na si Liza, ina ng sakristan sa simbahan na si Charles. Parang namamaga yung sugat, yung mga pasa ko po dito. Dito sa may likod, mayroon din pong malaking pasa po dito. Saka dito po sa may tuhod, mga sugat ko po na natamo ko po kahapon. Yung tagiliran ko po, yun yung una kong sobrang sakit talaga naramdaman ko dito sa may waistline ko po. Pag-akyat namin sa taas, nung hindi pa po nag-start yung misa, pag-apak namin parang may nag-git-git po na naririnig. Pagkatapos ng paghumili na po, nagtayuan na po kami dahil pupunta na po kami sa lay minister dahil magpa-cross kami ng abo. Nung nakabalik na po ako sa upuan, parang seconds lang po, biglang nag-crack tapos nahulog na po kami doon sa baba. Na out of block din talaga ako. Hindi mo namalay na yun pala yung nangyayari. Parang nanaginip ka lang na yung trahedya na yun. Napaka hindi ko maintindihan. Parang napubiya na po ako. Yung una ko talang naalala is pamilya ko. Yung iniisip ko na, wag naman sana akong anong mangyayari ko dahil may maliit pa po ako. Gusto pa po akong magpakabuhay. Kaya lagi akong sumisigaw talaga na, Lord, tulungan mo po kami, wag mo po kami pababayaan. Nung nakadilat na po yung mata ko, ang una ko talagang sinabi, thank you, Lord. Ang sabi po ng doktor is no fracture naman. Nalamog lang daw yung part ng katawan ni Mama and suggested na mag-cold compress na lang daw po kami. Tinuring ko po yun na second family po yung community na yun. Nadidismaya rin po ako sa sarili ko since lately po hindi po ako masyado nagsiserve. Sinisisi ko po yung sarili ko na baka sanction ko to. Sa ngayon, di pa po ako makagawa ng mga household. Wala akong masyadong tulog po kasi yung phobia na parang laging nagbalik-balik sa isip ko. Andyan ang kaba ko lagi. Mag-online mass muna kami as of now. Masasabi ko na parang moderate lang siya dahil a good thing na yung pagbagsak ng mezzanine ay slow down siya hindi siya biglang bumagsak. Pero sa mahigit 50 sugatan, isa ang sinawing palad. Ang ina ni Lourdes na dating choir member ng simbahan, ang 80 anyos na si Nanay Luneta. Tumawag yung anak ko na nasa Makati. Nakita niya sa Facebook na bumaksak yung parokya namin. Inaalam niya kung ako'y kasama o nagsimba ako. Nabunutan siya ng tinik na hindi ako kasama. Sabi niya sa akin, pakitingnan mo si Lola, baka si Lola ay nagsimba. Agad daw umuwi si Lourdes ng kanilang bahay. Nung hindi niya nadatna ng kanyang ina, doon na siya kinabahan. Kaya dumiretso siya sa simbahan. Meron daw dinala sa Tala, may dinala daw sa Brihino, may dinala daw sa Skyline, sa Grace, sa emergency. Hinanap namin.
At dito na nga nakumpirma na kasama sa mga naaksidente ang kanilang ina. Sa ospital na naabutan ni Lourdes ang kanyang nanay Luneta. Nakakapagsalita, pas ang daing niya kaagad. Masakit ang tiyan niya, masakit ang ulo niya, masakit ang dibdib niya, at di siya makahinga. May pasa siya dito sa ulo. Meron siyang sugat dito sa paa. Nung tumagal na, wala, unti-unti na talagang hindi siya makahinga na. Nirevive na siya. Nakailang gamot hanggang sa bumigay na talaga. Nung ino-auscultate ko, actually, ang ganda naman nung air exchange niya. So, wala na ako maisip except talaga baka may cardiac problems. Pwede may nangyari sa loob because of the blunt trauma. Mukhang siya talaga yung nadagana na matindi. May plan ang Diyos na kaya nangyari yan. Hindi na niya siguro gustong mahirapan pa si mother. Pero ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak ng bahagi ng ikalawang palapag ng simbahan? Nakita namin na yung gumuho ay mga kahoy, wooden structures. And then further investigation shows na napakaraming termites na nag-trigger ng pagbagsak. Much more, naka-aggravate pa yung weight ng mga tao na nasa second floor. Ang parokyang ito ay naitatag noong 1994 at ang basic structure noon na itong simbahan na ito, during that time ay kukunti pa ang tao. Nag-explode kasi yung population ng San Jose del Monte in recent years. Dumadami po yung attendance sa nagsisimba sa mga celebrations po dito. Sana naman pagka ganon, inspectionin nila. Kasi hindi biro yung mawala ng isang nanay. Kahit 80 years old yan, mapagmahal na ina yan, mapapag-aruga. Ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa Bulacan, sinagot naman na raw ang pagpapa-ospital ng mga biktima. Lahat naman sila was attended, nabigyan ng mga kaukulang first aid and na-discharge sila. Lahat nabigyan din natin ng mga medications. Wala naman tayong datos kung ilan mga simbahan ang nag-undergo ng renovation. Ang talaga makakapagsabi nito ang kanya-kanyang diocese. Sama nakakasakop yan sa mga parokya. Yung nangyari dun sa St. Peter, yan ay isolated case naman. Nag-create na kami ng task force na kung saan ay iikutan ang lahat ng simbahan. Na ito'y nabilang na namin, we have 47 na simbahan dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Kaya ito ay i-assess kung merong mga ganyang problema para hindi na maulit yung ganitong pangyayari. Pansamantala munang isinara sa publiko ang simbahan. After the demolition on the right and left wing portion of the mezzanine, which is made up of wooden structures, pwede nang magkandak ulit doon ng mass. Pwede nilang gamitin yung ground floor and part of the second floor or mezzanine floor, which is made up of concrete flooring. Nakakalungkot ang pangyayaring ito. Sana'y magiging daan din ito para mapaigting at mapalalim natin ang ating pananampalataya. Ipagdarasal natin ang mga naapektuhan upang sila'y maghilom. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.